Breaking news mga kababayan. Nako po, isa pong paring obispo, nagwala po sa galit, sinermonan at sinuka si Bongbong Marcos Jr. Ayaw na niya si Da Jr. Bakit kaya mga kababayan? Ang isang paring ito ay sumabog sa panahon ng pagmimisa. Nako po mga kababayan, nag-viral po itong sermon ni Bishop Rufino Sescon Jr. Nawindang po ang palasyo mga kababayan. Ano kaya ang nagtulak kay Father Rufino? Nasampalin ng katotohanan si BBM? Ay panoorin natin mga kababayan para mapanood po natin ang buong mga detalye na pinasabog ng paring katolikong ito. Eto po, sabay-sabay po tayong manood at mag-react po tayo mamaya after the video. Pagnilayan natin ang uri ng pagbaba ni Jesus Nazareno. Una, siya ay bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Opo, bumaba siya ng kusa. Hindi siya ibinaba o pinadapa ni numan. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Ang pagbaba ni Kristo ay hindi bunga ng pagkatalo, kahinaan o pagkawala ng kapangyarihan. Ito ay malayang pasya ng pag-ibig. Kaya nga't sinabi Yuli sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Ito'y pasya ng pag-ibig, pagbababa ng kusa. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang lahat alang-alang sa atin. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. O, kita nyo mga kababayan, sino ang pinaparinggan ni Father Rufino Sescon ng Balanga, Bataan? Talagang meron siyang binabanatan po dito na ayaw bumaba, ayaw mag-step down dahil pahirap na ito sa bayan. Marami nang naghihirap na Pilipino. Sino kaya itong opisyal na ito mga kababayan? Bakit ayaw bumaba? Sabi ni Father Rufino dito, nagsigawan ng mga tao, nagkagulo dito sa simbahan ng Katoliko. Nako mga kababayan, ituloy pa natin. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din
matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. O, di ka nahiya, Bongbong Marcos, ito pare na to ha. Paano kaya ang Iglesia ni Cristo nito? Ano kaya ang nasa plano ngayon ng mga taga-INC na eto naman, mag-i-impeachment na naman. At alam naman natin kung saan, di ba nabanggit ko nga to, na magkano ang mga budget nito ngayon sa mga congressman. May mga bonus-bonus pa sila ngayon na tag 2 million para ibang congressman yan, inaamin. Pero totoo yun. At ito na ngayon, itong simbahan na to. Alam mo, Father, kung totoo, seryoso kayo na bumaba, hindi yan bababa si Bongbong Marcos kung hindi rin kayo bababa dyan sa inyong mga hagdanan dyan sa simbahan. Pag lumabas kayo dyan sa simbahan, mga obispo kayo, mga pare kayo dyan na ayaw nyo kay Bongbong Marcos, lumabas kayo. Kayo ang unang lumabas para bababa. Pag ito yung puro na lang kayo sa misa, ay, hindi kayo pakikinggan ito. Gagaya na nangyari sa Iglesia ni Cristo. Pinakinggan man ni Bongbong Marcos. Hindi pinakinggan ni Bongbong Marcos sa Iglesia ni Cristo 2 beses na sinabayan ito ng Iglesia ni Cristo itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, ginawa ba ni Bongbong Marcos ang gusto ng mga taga-ANC? Hindi. At itong obispo na to, itong si Bishop Rufino Sescon dito sa Balanga, Bataan, kapag hindi kayo kumilos din, ano lang yun sa misa dyan, hindi yan, walang mangyayari dyan sa demonyo yan eh. Yung binabanggit ninyong ano na yan, presidente na yan. So kahit pa, ibalik-balik rin nyo yung altar dyan, kapag hindi kayo lumabas, hindi yan bababa sa pwesto. O ayan mga kababayan, nako po. Talagang si Father Rufino, talagang matindi ang kanyang mga binanatan na sermon dito. Ang kakapal daw ng mga mukha ng mga ito, bakit hindi magsibabaan sa pwesto? Grabe! Breaking news, estudyante na tagpuan ng mga militar na nagtatago sa hukay. Halaka, mga kababayan ko. Ito yung bakbakan ng NPA at ng militar. So ngayon po mga kababayan ay basahin po natin ang mga reaction ng mga Pilipino. Ano ang masasabi nila dito sa pasabog ni Father Bishop Rufino Sescon? Talagang binakbakan si BBM dito. Kayo po, ano masasabi niyo dito? Babasahin natin mga komento ng mga Pilipino dito. Salamat, Father, mayroon kayong malasakit sa Filipino. Lord, gabayan niyo po si BBM Marcos na bumaba. Wala na po, naawa sila sa mahihirap na Pilipino. Iyan ang totoong lingkod ng simbahang Katoliko na tunay na sa Diyos na may malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino. Mabuhay po kayo, Father Bishop. Yari, mga kababayan ko. Matataas na opisyal sa Philippine Army bumitaw ng suporta sa Pangulo. Hala ka, bakit kaya? Pati mga Philippine Army official nagbitaw na ng suporta eh. Bishop, tuloy lang ninyo ang sinimulan mo na supalpalin ang mga magnanakaw. Nananakaw, wag padala sa mali-malitang pera, please. Prophet in our time, thanks Bishop. Salamat po. Tama si Father dahil sa pera at droga. Halaka. Maawa ka na, BBM. Bumaba ka na habang hindi pa ganun kalubog ang Pilipinas. Grabe talaga. Ito kasagsagan po ng mga Nazareno ito eh. Pinasabog po talaga ng paring ito. Talagang hindi inatrasan si BBM. BBM, bumaba ka na. Sabi ni Father eh. Talagang
The best ka, Father. Totoo kang naglilingkod sa bayan at sa Diyos. Yung pari talaga, para sa tao, Pinoy. Wala tumpik. Sana mapamarisan sa ibang pari. Itong si Father Flaviano po, ito yung pari na kabaliktaran ni Father Rufino Sescon. Na bagkos ay kondinahin ang nangyayari ngayon na korupsyon. Mga pagnanakaw. Abay, binibira si Sara Duterte. Kinasuhan pa ng plunder ito. At kung ano-anong mga banat kay Sara na gustong kasuhan ng kung ano-ano kasama ni Madriaga. So ngayon po si Father bumelta na kay BBM. Kabaliktaran kay Father Flaviano na durugista. Sabi sa komento paano sila bababa kasi hindi na naubos ang pera ng bayan para may natamaan, Father, sa sinasabi mo. Nako po. BBM resign, kawawang Pilipino, dami nang namatay, nagdusa sa mga Pilipino. Alaka. Grabe talaga. Dapat talaga bumaba na si BBM. Naghihirap na mga taong bayan. Grabe mga comment. Galit na galit. Tama, bumaba ka na kasi. 60 na ang kwalitan ng piso kontra dolyar. Alaka. Tama ka, Father. Amen. Suporta ka namin. Hindi gaya kay Flaviano. Paring pulboronic. Grabe ka, Father. Abi dito, galit na galit. Good luck sa'yo, Father. Huwag mong gayahin si Father Flaviano. Naunga-unga ang utak. Durugista pa. Grabe naman mga tong comment. Dodoy Chris Bisig. Thank you very much, Bishop Morality. Never left theology. Ayan o, senior officer. Ayan o, senior officer ng AFP. Nag-withdraw ng suporta kay Junior. Halaka. God bless po sa inyo. Thank you, Father. Amen. Salamat, Bishop. Nakita mo na ang kabulustugan ni The Junior. Grabe na yan sa ginagawa niya sa pagnanakaw. Grabe talaga. Good morning po, Idol. Thank you, Father, sa pagmamahal sa taong bayan. Idalangin yung Father na kusa ng bumaba. Amen! Amen, Bishop. The Lord is with us. Magsisimba na ako dahil kay Father Rufino. Magandang mag-sermon ito. Halaka, mga kababayan ko. Manguna sana mga pari para bumaba na talaga si Marcos dito. Grabe mga komento, mga kababayan. Maayong adlaw po sa imo diha sa malayo. Grabe na talaga. Tama po, Father. Pinaghihirap po tayo ni Meme M. Panibago na namang budget. Kukurakutin na naman bisang taong bayan. Grabe na talaga. Ito yung bishop na hindi bulag. Di kagaya ng iba na si Flaviano. Bulagaan at wala nang hiya. God bless Bishop Rufino Sescon. Isa kang padre ng masang Pilipino. Grabe naman talaga. Salamat sa malasakit mo sa bayan. Isang congressman, 1,000 bank accounts. Na-frozen na. Grabe, mga 480 billion ang ninakaw. Grabe talaga. Thank you, Father. Huwag i-release 2026 budget. Lahat ng mga congressman, mga senador, lahat sangay ng BBM administration government. Delikado manakaw nilang budget ang 2026. Panginoong Diyos na po ang hahatol sa kanila. Grabe na. Salamat po, Bishop. Tama lahat ng mga ebanghelyo mo. Thank you, Lord. Yung CBPP, tahimik, walang pagkondena sa korupsyon ni Bonget. Grabe na. Sadyang pinahihirapan ni The Junior ang bayan para himod puwet na tayo sa kanilang anumang mga mandasyon. Pangarap nila ang gobyernong sunod-sunuran, ipagawa ng leader na nasa tama man o hindi, para ng sadista ang feeling, ganito na, kagahaman pa. Mabuhay po kay Father, sabi ni Lerma Jacinto. Bishop Rufino Sescon, marami pong salamat.
napakamakahulugan at napapanahon na humilya nito. Amen, Bishop? Diba? Ayan po mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Sa banat ni Father Rufino na talagang maraming tinamaan dito. Tuloy natin. Kaya ano ito? Kay Edgar Mejorada. Ito tayo nag-react po. Suportahan po natin ito. Salamat sa kanya kasi syempre kailangan nating maibalita sa inyo ito. Ayan nga, patuloy nga siya. Utang ng utang pa nga eh. Umirma pa nga dito sa budget ngayon 2026 na mayroong mga kahinahinala eh. Tapos, ganyan lang kayo? Lumabas kayo una. Huwag kayong puro na lang kayo sa misa. O, hindi yan bababa. Sayang lang ang inyong laway dyan. Kagaya ko rin dito. Laway ng puhunan ko nito. Pero hindi yan, wala mangyayari. Pero ako dito, naglabas ako ng aking sentimiento. Kagaya itong pare na to, itong obispo na to, ibang pare dyan. Lalo dyan sa Cebu, yung si Father Ubod. Ganun din yan. Grabe ang ano niya yan. Pati sa humili niya. Ito po si Flaviano. Ito yung si Raulo na pare. Ito yung bumabanat kay Father Fabiano. Ito po. Father Flaviano. Ito po, mga kababayan, ito yung bumabanat kay Father. Ito, adik na pare. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pare at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Galit po tayo. Di ba nakita nyo? Ayan po si Father Flaviano. Yung sa mga hindi nakakakita ha. TikTok. Father. Ito po mga kababayan. Pakita ko sa inyo para alam nyo po ito. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Ayan. Walang politika dito. Bilang pare at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pare at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Galit po. Ayan po ang kabaliktaran ni Father Rufino. Ayan po. Kabaliktaran po ni Father baliktad po. Si Father Rufino, ito yung naninirmon kay BBM. Si Flaviano naman, ito yung kasama ni BBM na pinapa-impeach si Sara. Malinaw po. Father Rufino, ito po yung naninirmon. Pinabababa si BBM. Si Rufino. Yung isang pare na adik, ito si Flaviano. Okay? You get the difference po. Okay? Kung umabot ka sa bidyong ito, sa parteng ito, ay maaaring i-komento ang inyong reaction. Kung isang lugar po kayo, ano ang masasabi nyo sa banat ni Father Rufino Sescon ng Balanga, Bataan? Dahil binugbog niya ng sermon si BBM. Parang sinasabi ni Father Rufino, ang kapal ng muka. Hindi pa bumaba. Pahirap sa Pilipino. O mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Isang like po. Isang share. Masaya na po tayo. Okay po? Mabuhay mga Pilipino na lumalaban sa katwiran at katotohanan. Ipaglaban ang katwiran natin. Ang kalayaan natin. Pinagnanakawan tayo ng mga ito. Okay po? Diyos na ang bahala sa kanila. Kung hindi sila makinig sa mga sermon ng mga paring ito, karma na ang darating sa kanila. Okay? Mabuhay.